tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Galasya 5:16-18, 24 at 25. Lumakad kayo ayon sa Espiritu
at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagdanasa ng laban, sapagkat ang laban ay nagdanasa laban sa espiritu, at ang espiritu ay laban sa laban, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman, na kasama ang masasamang pagdanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Lumakad ayon sa Espiritu Santo. Ang mananampalataya ay mayroong dalawang kalikasang naglalaban, ang laman at ang espiritu. Ang pagkakasala ay nagaganap kapag ang isang Kristiyano ay nagpapatangay sa laman sa halip na lumakad sa espiritu. Ang kasalanan ay nanggagaling sa laman. Ang dahilan kung bakit ang Kristiyano ay nagkakasala ay dahil sinusunod niya ang laman at hindi ang espiritu. Kung sumusunod siya sa espiritu, hindi niya susundin ang nasa ng laban. Ang tagumpay ay nakadepende sa ating desisyon kung kanino tayo magpapasakop sa bawat sandali. Awit 111, 131 hanggang 133. Binuksan ko ang aking bibig ng maluwag at humihingal ako, sapagkat ako'y nasasabik sa mga utos mo. Manumbalik ka sa akin at maawa ka sa akin, gaya ng sa umiibig ng iyong pangalan ay kinaugalian mong gawin. Gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako, at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang kasamaan. Ang kabiguan ng sariling sikap. Kapag sinusubok natin na maging banal gamit ang sariling lakas at pagsunod sa kautusan ng hiwalay sa espiritu, tayo ay mabibigo. Ito ay dahil tayo ay makalaman. Nais nating gumawa ng mabuti, ngunit wala ang kapangyarihang magawa ito. Ang laman ay hindi lamang pinababait. Ito ay kinakailangang mamatay at halinhan ng buhay na may kapangyarihang mula sa Espiritu Santo. Unang Juan 3, 5, 6 at 7. Nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan, at sa kanya'y walang kasalanan. Ang sinumang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi nakakilala sa kanya. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya, at hindi siya maaaring magkasala, sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Kalayaan sa pamamagitan ng Espiritu ng buhay. Ang kalooban ng Diyos ay hindi upang manatili tayo sa pakikibaka ng laman, kundi upang lumipat sa kalayaan ng Espiritu. Sa pamamagitan ng Espiritu ng buhay, tayo ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, hindi sa pamamagitan ng titik ng kautusan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ang tunay na kalayaan ay ang pagkakaroon ng kapangyarihang bigay ng Espiritu Santo upang sumunod sa Diyos na may kagalakan. Juan 6:60 hanggang 63. Nang ito ay marinig ng marami sa kanyang mga alagad, sila ay nagsabi, "Mahirap ang pananalitang ito. Sino ang may kayang makinig nito?"
Subalit si Jesus palibhasa ay nalalaman niya na ang kanyang mga alagad ay nagbubulungan tungkol dito, ay nagsalita sa kanila, "Ito ba ay nakakatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay." Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Upang lubos na maranasan ang buhay na espiritual, dapat nating aminin na walang mabuting bagay sa ating laman at itigil ang pagtitiwala sa sariling gawa. Ang tunay na pagsamba ay ang pagluwalhati kay Kristo Jesus nang walang anumang pag-asa sa sariling kakayahan. Ang buhay Kristiyano ay nagsisimula sa pananampalataya at dapat magpatuloy sa pananampalataya. Ang ating tanging gawain araw-araw ay ang manatiling konektado kay Jesus at hayaang ang kanyang Espiritu ang siyang kumilos at gumawa sa loob natin. Mamuhay ayon sa Espiritu Santo. Ang sariling sikap, lakas at laman ay walang ibubungang espiritual na buhay. Ito ay laging mabibigo sa pakikipaglaban sa kasalanan. Ang banal na Espiritu lamang ang nagbibigay buhay at nagpapalaya sa atin mula sa kapangyarihan ng kasalanan na hindi kayang gawin ng ating laman. Ang ating tagumpay ay nakasalalay sa araw-araw na pagpapasya na lumakad ayon sa Espiritu Santo at manatili kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.